Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Good morning, Jesus! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, inirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, inirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, inirinig niya. Thank you, Lord. Welcome, Comfy Family and CSM. Welcome sa ating another episode ng Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Thank you, Lord. Magandang umaga mga kapatid sa mga nanonood at higit lahat kay Lord. Sige, bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po kami sa maiksing panalangin. Let's bow down our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Lord, thank you po sa umagang ito, Lord, na muli po ay ibinigay niyo sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa muling paggising na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niyo po sa bawat isa, Lord, na member ng Comfy Family, Lord. And we praise and thank you, Lord, for this opportunity na kami po ay makapagbahagi, lalong-lalo na po na marinig namin ang sharing ng mga CSMs, Lord, ng mga kabataan na nagsaserve po sa inyo, Lord. We claim victory, Lord, sa magaganap sa umagang ito. Kayo po ang mangusap, Lord. Kayo po ang mag-guide sa amin, ang magbigay ng wisdom and anointing sa lahat po ng lalabas sa aming bibig, Lord. Use us as your mouthpiece, Lord. And Lord, continuously bless, Lord, lahat ng CSM po na patuloy pong nagsaserve at nakikinig po sa inyo, Lord. And lahat din po ng Comfy family members, Lord. I-bless niyo po lagi, Lord. Lord, you are so faithful and we love you, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen! Ayan, thank you, Lord. So, today is yung ating second episode for Feb. Ang ating theme for the month is decision making. Ayan. Last week we discussed decision sa career path. Ngayon, if nakapanood kayo nung sharing, sobrang insightful. Sobrang maganda rin ang magiging topic natin for today. Pero bago yan, pakilala muna kami. Ako si Brother Dave from Makati West, member ng CSM Core. Ako naman po si Sister Angel, kapatid ko po si Brother Dave, part din po ng CSM Core at naka-assign po sa Comfy Makati West. Ayan, magandang umaga po ulit mga kapatid at magandang umaga sa ating mga guests. Yes, good morning sa ating mga Ayan, na nanggaling sa South. South, di ba? Ayan, Yes, South area. Sige. Hayaan na namin silang magpakilala sa kanilang mga sarili. Umpisahan natin kay Sister Kat. Ayan, thank you, Lord. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Kat, anak ng isa sa Tres Maria, si Sister Clement. Ayan, thank you, Lord. Yun, ako naman po si Brother Glenn, yan, John Glenn Airiosa, kapatid po ni Sister Chiki, anak naman po ni Sister Conchita Riosa.
at ni Generoso Riosa. Ayan. So din po ako sa mga napiling teacher ng CSM. Thank you, Amen. Lord po. At ito po yung aking magiging asawa. Ayun! And good morning Jesus. So thank you Lord. So ang pangalan ko po is si Sister Ella and yun, ako magiging soon to be ni Mr. John Glenn Yes. Riosa. Yun. Amen. Thank you, you, Lord. Lord. Ayun, ako po yung si Sister Chiki. Kapatid po ni Brother John Glenn, anak po ni Sister Chit. Assigned at RMFB and CRPO. Yun po. Amen. Thank you, Lord. Ayan, welcome once again sa ating episode ng Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan, so ang ating topic for today is actually decision making, pero makaka-relate din ng karamihan kasi during difficult times, you're deciding to see God's goodness. Kasi talagang aminin natin when you're at a challenging time of your life, lowest of lows, sobrang dark, minsan it's really difficult to see yung God's goodness. Yung feeling mo you're abandoned, alone, malayo si Lord. So dito ang ating mga kapatid upang mag-share ng kanilang stories and insights regarding how they focused on God's goodness. Pero more on that later. May tanong muna si Sir Angel. Bago natin alamin kung ano yung mga pinagdaanan nila, gusto ko munang malaman, paano ba nag-umpisa sa CSM, si Sister Kat? Yes. Kailan iyon at paano? Ayun, thank you Lord. Glorieta. Glorieta din. Ay, sa totoo lang, siguro 3 years old pa lang, tagahawak ng tambourine, Children's. ng outreach. Pero nung nasa Glorieta na kasi, parang more of sila Brother Bong, ayan. Sa Glorieta kami doon sa parang Sa taas. Sa taas, Oo, yung hindi ka ba kasama sa tumatakas? Hindi tayo siya, doon. yung pumunta sa Wendy's. Oo, Hindi hinaharang kasi yun eh. Hinaharang Sa likod. para hindi na sasama sa magulang. Sa boot ni Brother aakyat. Arnold, nagtatago sa likod. Ayun. So, doon, before pa talaga magkaroon ng CSM, well-oriented at nakilala na namin si Lord. Bata pa, doon sa Kalo pa lang. Sa ilalim ng puno pa lang kami nagfe-fellowship noon. Hanggang sa nagturo ako ng children, nagturo ako ng youth, and then yung mga youth, may mga anak na sila. Sila. Oo, ikaw maganda pa rin. Thank you, Lord. Anak ni Lord eh. Ayun, doon nag-start sa paghawak ng tambourine hanggang sa, yun, maghawak ng mga youth and mga children na patuloy at patuloy na nagsiserve sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa Ate Kat, natandaan ko, narinig ko sa Mendez, kasi nagturo ka yata sa Mendez, yung mga children doon. Ang tawag sa kanya ng mga taga Mendez, ang Judy Ann. Si Mara, si Ate Mara. Oo, yun ang natandaan ko na kasi tinuruan niya nga. Si Kuya Glenn naman. Yun, paano ba ako nagsimula sa CSM? Yan. Thank you, Lord. Yung nung kids ministry, nung children's ministry talaga, is doon kami sa boundary, kung natatandaan nyo. Yung boundary po, nandun po yung children's ministry. Batulaw. Doon po. Tapos, nalipat po sa Kalo. Doon po sa Kalo ako talaga naging CSM. So, yun, after CSM, nag-college, medyo hindi masyado nakaka-attend. Tapos, nung natapos yung college, doon na nakaka-attend. Tapos, naging sinabihan ni Sister Maripas na kung pwede daw magturo, pwedeng maghawak ng grupo ng Kalo ng Sugbo. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Sige, Lord. Yes lang ng yes. Kaya, yun, Amen. yes agad. Yun po yung pinaka-story ko ng pagiging CSM. Sige. Si Sister Ella naman. Yung napayes mo. Oo, yung napayas ni Kuya Sabi ko din Glenn. po, yes na ba to? So, kailan nag-umpisa si Sister Ella? Ayun. So, glory to God kasi dati na po ako sa gawain. But yun nga, recently, si John Glenn po yung ginamit ni Lord para makaano po ako sa CSM. And thank you Lord kasi napakagandang opportunity nito. Hindi lang dahil sa magjowa kami, pero personally, nagkakaroon ako at saka parang nai-enrich yung growth mo bilang Christian sa mga pagtuturo din ng iba. Kaya napakagandang opportunity po talaga nito. As a Bali, kailan ka Christian. nag-start? Mga ilang, last year or 2 years? Last year? Last year. Last Last year po. Yun. So, naka 1 year ka na sa Comfy.
Sa kabilang Parang hindi CSM. po, last year. So Simula 2 po na years nagkakilala kami, na naging Yes. kami. Yun, Yes pa. doon po Thank nagsimula. you, Lord. Pinakilala ni Opo. Amen. ni Lord Yes. pinakilala ni Oo. Kuya Ano Glenn si po Lord kay talaga Ate si Ed. Jan. Tsaka hindi po mahirap kasi yung background po kasi niya, galing Christian. Christian thank you, community Lord. din po. Yes. Hindi mahirap ipasok sa gantong gawain. Thank you, Lord po yun. Si Ate Chiki. Ako po children. Ano po, hindi ko na naabutan yung sa Batulaw pero naabutan ko din yung sa Glorieta. As children ministry naman po doon. Naalala ko yung may anino, yun doon sa sa ground. Palakantahan siguro yun. Oh, yun. Yung Yun. pinapailaw. Tapos yun, naging CSM po sa Kalo din. And yun, yung halos buwan-buwan, yan, nagkakaroon tayo ng CSM fellowship na nakakamiss talaga. Yung buwan-buwan na pumupunta kami dito, yun po. Yun talaga yung nag-umpisa po talaga sa CSM. Doon ka naging active talaga. Thank you, Lord. Kasi dati meron tayong monthly. Pumupunta talaga lahat ng outreaches dito, yung monthly fellowship natin. Pagpapray natin yan. Meron tayo Amen, oo. quarterly fellowship. Yes, Yan. yes. Abangan nyo mga kapatid. Abangan Wait natin for yan. announcement. Oo. Support lang. Wait natin sa instruction. Ayun. Excited din talaga ang lahat. Ayan. So, dako tayo sa ating main question. Ayun nga. So, simulan ko rin ulit kay Sister Kat. No? So, Sister Kat, can you share a time nung... I'm pretty sure lahat tayo may mga difficult times or mga dark times. Hindi naman dark. Difficult times, challenging. So, syempre, yung hirap mag-focus kay Lord. What made you focus on God's goodness sa mga panahon na yon? Ayan, thank you, Lord. Struggles. Actually, marami. Sa edad ko ba naman? Marami. Pero ang nag-struggle talaga ako na parang parang nakipagbuno ako kay Lord. Pero alam ko yung will pa rin ni Lord. Pero syempre, siguro, alam mo naman, sister, na-operan ako twice. Hindi pa yun yung struggle Yun yung pinaka-advantage or pinaka-grateful sa ating Christians na kapag dumadaan ka talaga sa ganung sitwasyon, parang mo na lang siya na-handle kasi alam mong nandyan si Lord. Yung pinaka-struggle ko is may isang bagay akong hiniling kay Lord na alam kong masakit, pero hiniling ko mismo sa Kanya na, Lord, saktan mo ako. Diba? Parang hirap. Mabigat yun. Oo. Parang Hihilingin hindi mo. yata lahat hihilingin yung Diba? ganon. Diba? Lord, bigyan mo pagkapahingahan, ganyan. Pero kasi ang inano ko na kay Lord, kasi ang na ako doon sa perfect tsaka sa permissive Kumbaga sabi ko, parang too good to be true na itong nangyayari. Parang hindi siya ganun ka-perfect. Parang iba na yung nagbigay nito or ginagamit yung blessing na yun para mas mabulag ba ako. So sabi ko, parang may mali. Sabi ko, Lord, kung itong will na ito ay permissive, saktan mo na ako. Ibigay mo na yung pain na dapat sa akin para mas mabilis ako makapag-desisyon. Kasi minsan, tayong mga Kristiyano, nagiging in denial tayo sa na-experience natin. Kumbaga parang inaalaw ni Lord na mangyari ang ganong bagay. Minsan, pinaparanas niya na ma-realize mo. Pero, since in denial ka nga, hindi mo nakikita yung gustong mangyari ni Lord para sa atin. So, ano nangyari? Sabi ko, sige na Lord, saktan mo na ako. Kinabukasan, sinaktan niya ako. Ang bilis sumagot ni Lord. Oo, no? talagang dumating yung sagot ni Lord na, ay Lord, ang sakit nga. Sobrang sakit. Sobrang sakit naman, Lord. Talagang ginanon ko sa Lord. Pero thank you, Lord, kasi sobra mo akong sinaktan para mas ma-let go ko yung bagay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin. So, sabi ko nga, Lord, hindi ko naman sinasabing mali ako, pero salamat kasi pina-experience mo sa akin yung bagay na pinagdesisyonan ko na alam kong itinas ko sa Kanya, pero naghihilahan kami ni Lord. Kaya sabi ko na lang kay Lord, sige na Lord, sige, saktan mo. Kinabukasan, sinaktan niya ako. Pero yung sakit na yun, hindi siya nagtagal. Kasi alam ko, at the end of the day, si Lord yung magbibigay sa akin ng kaginhawaan, tsaka peace of mind. Thank you, Lord. Amen. Tama yun. So, kapag may challenges, hindi naman talaga pinamis ni Lord yung life na walang challenges. Pero may pangako si Lord yung strength and comfort. So, sabi ni Sister Kat, sinaktan nga siya. Can't imagine, sobra.
So, pero yung comfort nandoon. So, faithful God's talaga si protection. Lord. Amen. God's protection. Ang nakakatuwa kay Ate Kat, hindi kasi lahat tayo magiging ganun katapang para hilingin yun kay Lord na o bigyan ng permission si Lord na saktan ka. Hindi talaga madali. And hindi talaga madali yun eh. Kasi syempre ayaw nating nasasaktan. Pero kaya niya kayang sabihin yun. Kasi nandun yung level ng relationship niya kay Lord. Kaya babalik at babalik talaga tayo doon sa relationship mo kay Lord. Kapag ganun ka-solid yung relationship mo, kaya mong ganunin si Lord ng diretso kasi alam mo, ensure ka sa mga susunod na gagawin ni Lord, hindi ka mapapariwara o kung ano pang mangyayari sa'yo. Pero, mabibuild mo lang or kaya mo lang sabihin yun kay Lord nga kung nandun na yung level ng relationship nyo. Kasi pag hindi, ano ka pa niyan? Parang, yun nga, minsan in denial ka. Or, hindi mo haharapin ng ganun si Lord. Magbubulag-bulagan ka kahit na alam mong yung sabi nga ni Ate Kat na kung anong iba na yung sitwasyon na to eh. Siya, because of her relationship with the Lord, and nagsimula siya ng children's, nakakarinig na siya talaga kay Lord. Rooted na talaga. Rooted in Christ na, siya na mismo ang nakapag-discern na may something. Yung sabi niya nga, di ba, this is too good to be true. Not all people will be able to identify that. Kasi if it's too good, why not? Di ba, parang, I deserve this. I like this. Oo, pero yun nga na yung discernment na binibigay sa atin ni Lord bilang Kristiyano, yun yung mga hindi mababayaran sa pag-attend ng gawain ni Lord tsaka yung relationship mo sa Kanya. Kaya thank you Lord. Thank you, Lord. Sobrang na-take away ako dun sa permissive, no? Kasi, minsan kasi even natauhan ako dun. In denial din ako sa mga teachings eh. Parang taliwas na sa gusto kong mangyari, Lord. Parang ganun. Hindi na pala permissive, no? Galing na natuto ako doon sa sharing ni Sister Kat. Dahil dyan, mag-share din si Sister Kat ng awitin para sa atin. Pero bago siya kumanta, bakit mo napili itong awit na to? At paano nag-minister sa'yo yung kanta na to? Siguro alam na naman lahat ng mga taga na Subo na, ayun nga, syempre, lahat ng family naman talaga nag-serve sa ating Panginoon. Pero before kasi mapunta sila nanay dito sa ganitong gawain, nung pinagbubuntis pa ako ni mother, ayan, si nanay nga kasi, pag nanganganak siya, talagang yung kasabihan na yung kaliwang paa mo ay nasa hukay, oo. So, ang lola ko, syempre wala pa naman sa gawain, sabi dun sa tatay ko, pag namatay yung anak ko, ganyan, papatayin din kita, parang ganon. Tapos, ang ginagawa niya, sabi niya, inumin mo to, makabuhay daw. Pero hindi siya makabuhay. So, yun yung isang uri siya ng halaman na sobrang pait na pwedeng makapagpaano doon sa baby. Pero ginagawa na nanay, hindi niya iniinom. Kasi ang sabi niya, ibinigay ito sa akin na ang Panginoon at si Lord na ang bahala mag-decide kung sinong mabubuhay. Amen. So, yun. Kaya sabi ko, lahat ng papuri at pasalamat ay tinataas ko sa ating Panginoon. Kasi nga, siyempre, kung sumunod din si nanay, doon sa kanyang nanay, wala ko dito kaming kasama Ate na. Kat, no? Walang Judy Ann. Walang Mara. Ayun. So, kaya napakabuting na ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. You're everything I long for. You are my Father. You love me just as I am, my great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist
I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. You are my Father. You love me just as I am, my great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. So, it's all because of you. Lahat ng nagaganap sa atin, no? Blessing, lahat yung time na binigyan tayo ng comfort, strength, kay Lord talaga lahat galing. Ayan. Thank you, Lord, Sister Kat, sa sharing, no? Sobrang insightful and ang dami natutunan. Ayan. Dako tayo kay kay Brother Glenn. Yun, thank you, Lord. Siguro, pwedeng combo, no? Pwedeng combo pwede, na pero question baka na to meron eh. din naman silang Ah, magkaibang pwede naman, ano, pwede naman. dinanas. Sino gusto mo? Si Kuya Glenn muna. Pwede po. Oh, sige. Sige, thank you, Lord. Yun. Grabe. Hindi, alam ko kasi ito ng mga taga-ano eh. Kay Laway Nasugbo. Ng mga taga-Kalo. Pag nag-sharing ako ng talagang grabe, umiiyak. Oo, kahit sa Ang hirap. tower. O kahit sa Tissue, naman guys. po eh. Kahit siguro, naiiyak na ako. Pero hindi ito yung ano dahil, masaya ako dahil nandito na ako ngayon. Amen. Yung Amen. kung makikita mo yung pinagdaanan mo talaga, na galing ka dun sa ganong struggle at itinawid ka ni Lord eh. Ito na. Amen. Saglit lang. The water Ang works. hirap. Parang ang hirap ilabas. Hindi. Grabe, no? Grabe. Hindi. Yung ganun kasing level ng problema, tapos makikita mo, nandyan lang talaga si Lord, nasasalo talaga eh. Ayun. Ito na yung pinaka... Hindi, ito na talaga yung sharing. So, yun, yung pinaka-struggle ko talaga ngayon ay siguro 3. Simula nung Yung unang struggle na nung CSM na ako, siguro nung college. Siyempre, yung college, yung last week, di ba, sina Sister Andrea po, yung parang ang hirap humanap nung career. Tapos, nung nandun na sa college, doon mo marirealize na nung 3rd year na ako, parang, Lord, engineering course ako, computer engineering. Gusto ko ba to? Napagtagumpayan ko naman yung mga math classes po namin. Ayos naman. Kaso, nung iniisip ko, Lord, masaya ba ako dito? Ito ba yung para sa akin talaga? Kasi nandun na ako sa part na, Lord, 3rd year na ako. Magpo-4th year, magfi-5th year na. Kung mag-shift pa ako, is nag-2-year course na po kasi ako eh. Tapos, lumipat ako ng engineering course. 7 years. Tapos, mag-shift pa ulit ako. Parang, na ako noon. Hahaba pa. Parang paring, pwede nang pare. Ganon. Masteral. Mali. Oo, parang sobrang master na. So, sabi ko, Lord, ano ba talaga? Kasi pagdating po ng 3rd year, sabi ko,
gusto kong mag-business eh. Doon na ako sa isip ko na, ba't hindi ako nag-business eh? Doon ko nakikita yung sarili ko. Kasi po, nung college, sabi sa, anong gusto mo? Maganda ganito. Yung katulad ng sinabi kay Sister Alex last week na madaming boses na maririnig, pero yun nga, dapat ipag-pray mo, ibigay mo muna kay Lord kung ano yung the best. Pero sa tingin ko po, yung pinagdaanan kong yun ay hindi naman nasayang. At si Lord pa rin yung nagpakita sa akin na kailangan mo yan para sa susunod na panahon. Yung experience mo, lahat yan magagamit mo. Hindi yan nasayang at alam ni Lord yan. So after po noon doon, ito napapasok na yung buhay ng may love life. Doon po yun eh. Yung peer pressure pa rin. Sister, wag ka. ito ay pagpabalik tanaw lang. Pero yung past is past. Parang yung lahat ng naranasan is ipagpapasalamat mo eh. Amen. Ganon. Yun. Saya mo. Past nahulog. Let's discuss. Let's discuss. Past is past. Let's discuss. Gusto lang i-share ni Kuya Glenn. Hindi. Yung pinagdaanan. Pinagdaanan. Part of the process May kasi. lesson. Yung lesson. Yan, naiintindihan ako ng future Thank you, ko. Lord. Thank you, Lord, brother. Kasi kung iba, Mamaya gaganunin yung na. Yun, thank you, Lord. Ang daming natutunan. Kasi meron po ang kanya-kanya, katulad nun, sa relationship pati is, may gusto ka eh. Meron ka standard. Pag sinabi, brother, anong gusto mo sa babae? Mahaba ang buhok, maputi, singkitin, ganyan. Tapos maganda ang mata, tapos may contact lens, tapos nakakulay pink na damit. Yung pwede ka magsabi ng ganun eh. Pero, ang tanong, kung yun ba yung gusto sa'yo ni Lord? Ang hirap. Kasi pwede namang, nasa ganitong gawain din naman siya eh. Meron naman siyang, ito yung standard mo, pwede na siguro yan. Yun yung nasa isip ko, na, pag ito pinakawalan ko, habang buhay kong pagsisisihan. Kala ng tao yun. Kala ko yun. Sabi ko, Lord, pag pinakawalan ko pa to, habang buhay kong pagsisisihan. So, doon na-focus yung isip ko na pag ito, naging kami, sabi ka sa CSM, hindi ko naman sa sinisisi. Pero thank you, Lord. Merong kasi pag nagjowa ka, pag nagshota ka, pag nag-girlfriend ka, is piliin mo na yung mapapangasawa mo. Tama, Sister Angel, di ba? Amen. Tama, brother, Angel ba yung nag-ano? Yun narinig ko eh. Lagi kasi namin nire-remind sila mga kapatid, Yes. na lalo na Si sa Ate mga sabi. lalaki, Opo. na kapag kayo ay manliligaw, yung nakikita nyo na yun yung Yes. makakasama nyo pang habang buhay. Kasi kung hindi, anong gagawin nyo? Waste Maglalaro of lang time, kayo. yes. You're just gonna play around and waste time and waste the effort. And yung emotions, yun lang, di ba, masasayang. Pero yun nga, sige, tuloy lang. Ayokong pangunahan si Kuya Glenn. Sige, go. Hindi, nakakatuwa kasi yun yung nasa isip ng isang CSM na pag napasama ka sa ganitong gawain ng CSM na magkakaroon ka ng standard na ganun, hindi ako pwedeng magloko, hindi ako pwedeng mambababae, hindi ako pwedeng paloko-loko doon sa shota ko, hindi. Yung mga ganong standard na nadala ko na, siya na talaga. Ganon. Kaso, yung kagustuhan ko na ito, siya, is sa akin lang. Hindi ko na Lord, siya ba yun? Siya ba yun? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na masama siya, masamang tao siya. Hindi ko pwedeng sabihin masamang tao, mabuting tao, mabuti siya. Ang tanong lang, kung siya ba talaga yung para sa'yo? Amen. Kasi baka nung panahon ng first year is, sa bugso ng damdamin, kaya mo na hindi pala ganun. Ipagpe-pray mo talaga. At doon nga, dahil nga sa pabugso-bugsong damdamin, hindi kay Lord. Nandun na, naging kami, tapos, laging ipinipilit ko na maging okay. Kasi, yung isipan ko, siya na. So, ang dami na palang palo sa akin ni Lord na, ito na yung time na, ito na yon. Dapat matuto ko na, hindi pa rin natuto. Ito pa ulit. Ayan pa ulit. Hanggang nagiging okay. Pinilit, hindi naging okay. Hanggang nung last time, nandun na sabi ko, Lord, doon na ako lumapit talaga kay Lord. Kasi ang hiling ko lagi dati kay Lord is,
Lord, ayusin mo ulit yung aming relationship. O, pagbibigyan ka ni Lord eh. Pagbibigyan ka nila, hahayaan ni Lord. Kasi hindi ka pa nagigising. Pero pag yung palo ni Lord, nakahulihang yun, may isang palo talaga na magigising ka talaga. Doon ako nagising na, Lord, hindi na tama. Siguro, nabulag ako sa kagustuhan ko. Yun. Kaya binigay ko kay Lord yung mga, kung iisipin ko yung mga Pasko na pag nagbe-break, sobrang alam na alam yan ng mga pamilya. Talagang, grabe. Talaga, pag nag-share talagang kahit sa harapan po talagang umiiyak ako Pero nung sinabi sa akin ni Lord na, tama na. Simula po na hindi ako umiyak. Pero nung nasa bus, bigla may pero muntik na. Pero hindi. Dahil yun nga, sabi niya, mahirap yun pag ang pinakikinggan mo is yung mga tumutugtog na mga love song, mga secular mga music. hugot Talaga songs, mahirap. yes. Pero thank you Lord. At doon tayo binabalik sa kung ano yung tamang pakinggan. Yun. Tapos yun. At yun po, nung nandun na ako, pinakita sa akin ni Lord na, slow down ka muna kasi ibibigay sa iyo yung tama. Pinagdasal ko po, yung totoo. Pinagdasal ko po talaga kung, sabi nga, ano po ba yung verse na yun na ipagdasal mo, yung specific, maging specific ka talaga. Yun, sabi ko, gusto ko Lord na ganito, ganyan. At gusto ko Lord yung madali kang maisasama sa gawain. At yun, after, di ba may 3 months rule po ba yun? 3 months rule? May 3 months 3 months daw, rule, oo. may 3 months rule Sabi ko, 3 months, inintay ko. May 3 months. Okay na, pasado na. Kaso yung puso ko noon, parang hindi pa okay. Parang nung pa-6 na buwan, doon mo, kahit sino siguro, marirealize natin nung pagising natin sa isang araw, hindi na natin siya naiisip. Hindi ka na parang, ito yung ginawa namin, ganito, ganyan. Naka-move on. Naka-move on, yun yung tawag doon. Naka-move on na. So, thank you Lord. At doon pumasok yung istorya. Wow. Bumasok Sister Ella. Pasok Ano na si Sister segue? Ella. Grand entrance wala si Sister Thank Ella. you, Lord. Hindi, pinakita po sa akin ni Lord na kung iisipin po, hindi po kami magkakilala talaga. Ang common denominator lang namin is yung kaklase ko lang. So, wala po talagang ibang kaugnayan. Ako po ay hamak na mangangainan lang sa isang kasalan. Mga na Shanghai. Nangangain ng Shanghai. Tapos siya po ay isang abay. Isipin niyo po yon. Galing sa mga ngainan na nagmamantika ang labi. Ang nguso. Tapos isang magandang dilag. Yun. Ay, yung pala. Ang ganda nung segue, Ganda ng no? Bowie. Thank you, Lord. Mamaya Yun. yung gano'n. Hindi. Hindi, totoo. Kasi doon ipakipakita ni Lord na ibibigay niya yung tamang tao para sa'yo. Amen. At yan, itutuloy ko po ba hanggang sa preparation? Go lang. Sige, Go go. lang. At yun po, thank you Lord. At nung kami na po, sabi ko, mag 2 years na kami, thank you Lord. Parang ilang taon na ba ako? Ayan, dumating na din ako dun sa oras na yan. Na parang, magte-30 na ako, magte-31. Kailan ko pa iisipin? Kasi ang standard ko po is, dati, yung standard na naman ng tao is, pag ako'y individually capable na, yung financially stable, yung isipan ay ayos na, yung sa damdamin ayos na, yung damdamin ayos na, yung isipan ayos na, yung financially, doon ako medyo pero hindi ko sasabihin wala kasi si Lord yung nagpo-provide. Amen. At yun, sabi ko, Lord, tinatanong sa akin ni Mama, Toy, sabihin mo na kay Ella, maganyan-ganyan ka na. Yung mga tiya ko, yung mga pinsan ko, kailan ba? Ako naman, matagal ko nang gustong gawin, kaso, yun yung struggle ko na, ano yung hawak ko, ganyan. Doon na naman ako sa kung anong meron ako. At hindi na naman ako nakatingin doon sa sino yung magpo-provide. At doon pinakita ulit sa akin ni Lord na, hindi manggagaling talaga sa'yo. Wala ka talagang kakayanan. Ihahambol ka talaga ni Lord. At sabi ko nga, Lord, thank you Lord. Sige po Lord, tutugon po ako. At yun po,
nag-propose ako kay Ella, ang daming ang dami kong ang dami ko pong ang dami kong plano, pero yung plano pa rin ni Lord yung matutupad. At pag ibinigay mo pa rin kay Lord, makikita niyo po yung smoothness talaga ng lahat. At thank you Lord. Noong pong after ko po pakita mo nga man. Yung sing-sing. It's a. Yeah. Thank you Lord. At ibinigay po sa akin yung matamis na yes. At kitang-kita po ng aking mga pamilya kasi naka-live po siya. Thank you Lord. At yun po, after po noon, sabi ko, oh Lord, dito sa kasal na magaganap na to, Lord, ikaw nang bahala. Wala na akong Pero, yun nga, dahil nga sa tao pa rin ako, is nagda-doubt pa rin. Last minute parang, Lord, bakit wala pa rin yung confirmation ng mga ganito. Pero si Lord, yung sabi nga ni Mama, si Lord ay gumagawa mga last time yan. Parang manalig ka kasi hindi maghihindi si Lord doon sa plano niya. So yung katulad nung po nakaraan doon sa ating location ng preparation venue is dapat ma-send ko na agad yung contract, hindi ma-send dahil nga po wala pang confirmation. Tapos yung mga last minute, sabi ng mismong may-ari, hindi na pinag-uusapan yan, hindi pa po kami pinabayad. Thank you, Lord. Ganon po. Praise ka. Ganon po kumilos si Lord. At masasabi ko na all things works together for good. Romans Thank you, Lord. Romans Yun po. 8:28. Thank you, Lord. Nakakatawa talaga si Kuya Glenn mag-share, Kahit sa CSM Youth Hour, ang nakakatuwa doon, yung mga youth ay napaka-honest sa feelings at hindi sila nag-worry na ma-judge or pinagkakatiwala talaga nila. Kasi umiyak din talaga yan sa sharing niya doon sa pinagdaanan niya sa love life. Kasi hindi naman talaga madali yun, di ba? Yung mababroken hearted ka, yung hindi ka makamove on. Mahirap naman, lahat naman yata dumaan dyan. So, hindi naman talaga siya madali. Pero, yun nga, we praise and thank the Lord na ngayon, na-share niya na tumatawa-tawa na lang siya. At nakasama pa yung future wife, di ba? Na napag-uusapan na lang, napagtagumpayan niya na yon kasi nga, the Lord is good and is faithful. So, thank you, Lord. Kaya sinusulit na natin si Kuya Glenn dahil hindi na siya CSM sa Oo mga nga susunod na buwan. Hindi, CSM pa rin siya. Yung Comfy Singles, and Married. Hando na siya sa CSM Level 2. Ayan, sige. Exciting. I-hold muna natin si Sister Ella para kayo ay kumapit pa. Oo, may suspense. Batiin muna natin ang mga may birthday sa araw na to, February 17. Sister Claire Aliangan, Sister Maribeth Lopez, Sister Doctora Shin de la Pena, Brother BJ Hernandez, at happy anniversary kay Brother Carlo and Sister Nida Helardino, taga Makati. Brother Rod and Sister Fides Salvacion. Happy birthday po, Brother Bong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. God bless. Enjoy your day. Ayan, so kanina narinig nyo si Sister Kat, narinig nyo na rin ang nakakakilig na sharing ni Brother Glenn. Pakinggan din natin ang yung experience din naman ni Sister Ella on challenges and difficulties and paano siya nag-focus
on seeing God's goodness on those times. Ayan. Sister Ella. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagbawi ni John. De, biro lang po. So, yun. I admire him naman talaga po sa mga ganyang bagay. Kasi, wow, sinegue din eh. Hindi, gusto ko lang po talagang i-express din yung ano ko sa kanya. Kasi, ever since talaga, from day one, si John Glenn po, is nagpakita na talaga siya ng kung ano siya. Yun talaga yung unang-unang nagustuhan ko po sa kanya, transparency. Talagang transparent. Guys, alam niyo na. Yun, sobrang honest and nakatuwa yung ganun kasi hindi niya talaga kailangan magpa-impress, ganyan. Hindi niya ako dinaan sa ganun. Talagang honesty. Yan, is the best policy. Anyway, yun. So, ang isi-share ko naman po is, actually, sobrang relatable po niyan, yung about sa struggle. Kasi, given naman na po na talaga tayo, as human, as mga tao, di ba? We struggle. Minsan, ang iba struggle every day. Pero ang isi-share ko po is yung talagang masasabi kong darkest na struggle ko. And not everyone po ay, kumbaga nakakaalam nito, yes. Kasi, personal, sobrang personal niya. And yung time na yun kasi, yun yung time na, kumbaga may ginagawa pala si Lord behind the scene. Kaya ganun siya siguro ganun siya katindi. And sobrang focus ko nun sa problema na yon. Okay, so, about po siya sa mental health. Okay, so mga 5 years ago yan. Ang dami ko po kasi nung mga frustration, dami kong regrets, parang ang dami kong gustong ma-achieve, pero hindi nangyari. Ganun po ako ka-frustrated before. Talagang umabot ako sa point na yun. Parang ayoko nang lumabas. And mahirap siyang i-share kasi ang alam ng mga tao, ko yung jolly-jolly. Yung parang ganun. Wala sa personality ko na mag-aano ko sa ganung point na masasabi kong depressed. Kasi although hindi naman po ako talaga nagpatingin, pero ganun yung feeling, yung parang wala kang motivation, parang ayaw mo na, ganun. Yung parang wala, gusto mo na lang matulog, yung parang minsan nga ayaw mo na maligo, yung mga ganun. Hanggang ngayon, no? Hindi, ganun po talaga yung as in literal na lack of motivation, wala na po talaga. And hindi siya biro talaga kasi yung battle mo is sarili mo Within din. yourself. Within yourself. True. Tapos, ang ginawa ko po nun, gusto ko siyang takasan. Gusto ko siyang parang itampered ba? Yung hindi ko siya harapin pero pagtatakpan ko siya. Ang ginawa ko po, sabi ko, hindi ko natapos yung college. Yun po yung isa sa mga biggest frustration na pinagsisisihan ko. Kasi siguro medyo may pride din na parang hindi ka dapat ganyan hindi dapat ganyan ka lang dapat yung may Yun yung parang naging mindset ko na hindi siya maganda. Kasi parang tinotorture mo yung sarili mo sa mga ganon. Kumbaga, sama-sama na yung naiisip mo yon, tapos naiisip mo pag plinayback mo siya yung bakit nagkaganon, sisisihin mo yung sarili mo. So, ang daming regrets, ang daming sa'yo, hindi magandang epekto. Tapos, yon, parang nag-decide po ako na, sige, mag-abroad na lang ako. Yun po yung parang, escape sa reality. Yon. Kasi, diba, sa abroad, parang ang daming, kumbaga, New environment. Yes. Ibang tao. Ibang environment. Ganon. Ganon yung pagtakas ko nun sa reality na meron ako. Tapos, yun nga, thankfully, nakapunta naman po ako nun sa abroad. Tapos, akala ko, okay na po. Kasi ganyan, yung, wow, nakakatulong ka na. Ganyan, nakapagbigay ka na financially. Parang may silbi ka na. Yung parang ganong feeling na, may silbi. Ako yung umiyak. Hindi, kinary over. Hindi niya kasi nailabas Iniyak kanina. Yun, tapos,
Nasaan ako? Nasa abroad na ako. Nasa abroad Sa ibang na. bansa ka Ang na. layo mo na, nasa abroad ka na. Tapos yun nga, akala ko po is, yun yung magiging sagot. Pero nung nandun ako, inaatake pa rin ako ng anxiety. Parang, meron akong mga, yung facade, yung, di ba po, yung parang magpo-post ka ng masaya social media. True. Magpo-post Pero ka na. umiiyak ka pala sa room mo. Pero pagdating mo, parang, ano pa rin, yung empty ka May pa kulang. din. May kulang pa din. Tapos, edi ganun-ganun po. Tas may nagsabi pa po sa akin, yun daw mga, tag dito, yung mental, parang mental problems mo, pwede mo daw siyang i-convert into physical, parang physically, i-convert mo yung pain. Yung pain na mo sa brain, Nararamdaman sa isip mo. mo. I-convert mo into physical. Kaya ang ginawa ko po, exercise. Okay. Kaya, dati po, 59 ako dati po. So, yun, share ko lang, 59 kilos po ako dati. And now kasi, 49 na lang, 49.50. Yun. Grabe. Hindi siya achievement, parang nakakatakot na yung payat ko minsan. Okay. Sige. Yun. Ang ginawa ko nga po, ganun, no, physical activity, hiking. Tapos, yan, exercise, na-try ko din po mag-meditate, mga ganun. Tapos, pag uuwi mo nga ng bahay, edi yun, parang panandalian lang yung saya, panandalian lang yung peace. Tapos maya-maya, ayan na naman, bombarded na naman ng kung ano-anong thoughts. So, ganun po yung nangyari sa akin. And, ang pinaka masasabi kong turning point, may napanood po kasi ako, napanood ako na, yung talk po, kung familiar kayo kay Joel Austin, i-drop ko na yung name niya. So, dun po nag-start na, kasi si Lord, kumbaga, given na kilala natin si Lord. Pero, yung relationship na sinasabi, na pag kasi, hindi mo siya maintindihan, parang kailangan mo siyang maramdaman, ma-feel, na meron kang relationship. Kasi nga, given na kilala ko si Lord. Pag may problema ko, Lord, ganyan. Pero, ang totoo is parang nakasanayan mo lang siya. Yung ganun po na parang nakasanayan mo lang, kilala mo si Lord, ganyan. Alam mo na si Lord powerful, pero hindi mo naman talaga na-experience yung totoong power niya sa life mo. So, ganun yun po, yung turning point is yun. Nakarinig ako ng ganun na parang ang po niya is about sa redemption. Wow. Yes. Yun po. And parang sabi ko, ay, grabe si Joel Austin. Parang, bakit pinapatamaan mo ako? Parang yung mga sinasabi niya po is yung... Para sa'yo talaga. Parang ano ba to? Ako ba to? Ako ba yung dinidescribe niya? Parang, yung the moment na talagang walang-wala na, parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Minsan, dun ka talaga sa saklolohan ni Lord. Dun mo talaga ma-feel na minsan parang grabe yung gratefulness na lang yung mararamdaman mo kasi parang grabe, sino ba ako? 'Di ba? Parang sino ka ba para mag-reach out ako sa iyo kasi syempre most high God. Tapos Wala akong yun, tissue. so ako pala yung iyak tissue. Yun yung nangibabaw sa akin talaga na hindi ako makapaniwala na, grabe si Lord. Yun nga po naalala ko sa dorm, nilalagay ko yung sticky notes ko na yung sa 1 Peter 5 verse 7 po yun, yung cast away all your anxieties to Him because He cares for you. Amen. Totoo po, kasi si Lord talagang alam niya yung nasisiyasat niya talaga yung puso ng isang tao, 'di ba? Kahit paminsan happy ka ganyan, pero si Lord talaga alam niya yung parang hanggang sa kaano-anuhan ng veins ng heart mo. Sa smallest part ng heart mo, alam ni Lord. And yun, sobrang thankful ako kasi doon ko na-realize na pinatawad ako ni Lord.
sa mga sa mga bad decisions ko, ganyan, sa mga frustration ko, sa pagto-torture ko sa sarili ko, ganun. Kaya sobrang buti ni Lord, wala na akong ibang masabi kasi sobrang buti ni Lord na marirealize mo pala. Yun din, ma-humble ka na hindi mo kaya sa sarili mo na mag-strive kung gusto mo ng joy and peace. Hindi talaga. Parang anuhin mo yung sarili mo, ayaw mong ma-strive ka, i-all out mo kay Lord, pakita mo yung kahinaan mo. Kaya nung na-receive ko po yon, yung ganong grace ni Lord and mercy ni Lord, nung araw na po yon, talagang tulo po ang sipon ko talaga, ang luha ko, taas po talaga ang kamay ko. Yung parang, Lord, I surrender na talaga. Amen. Kasi, iba, yung, alam mo yung pagkatapos po nun, parang, yun na nga yung sa Bible na parang naging bago ka na. Na Totoo born po. again ka Opo, na. yung- You're new. Oh. Hindi lang siya as in, talagang mararamdaman mo siya. Yung grace ni Lord, yung yakap ni Lord na anak, pinatawad na kita. Kasi, kailangan mo palang maging vulnerable, 100% kay Lord, para talagang hugasan ka niya. Kasi, hindi naman tayo para magtago pa kay Lord. Kasi alam naman natin na wala tayong tataguan. Sabi nga po Amen. ni Pastor, may CCTV po tayo sa langit. Tama. And si Lord, pag kinas mo sa Kanya lahat ng nararamdaman mo, iko-comfort ka niya without judgment. So, yun po yung napakagandang regalo ni Lord, aside from salvation, syempre. At namulat po ako sa napakaraming realizations and self-love po. Kasi, yung tinuro ni Lord kasi, hindi siya pang worldview eh. Yung view, dapat pala yung tingin mo sa sarili mo is yung worth na pinapakita sa'yo ni Lord. Na pinakita sa'yo ni Lord na namatay siya sa cross. Para sa'yo, naging kasalanan siya para sa'yo, para ma-wash out ka sa mga kasalanan mo. So, ganun ka-worth it para magkaganyan. Parang ganun. Although, hindi biro ang mental health, pero si Lord talaga, walang imposible kay Lord. Siya yung mag-aalis sa'yo sa ganong situation. Amen. Amen. And, yun, i-ano mo lang yung weakness mo kay Lord kasi para makakilo siya. Kasi kung ikaw pa rin yung nagna-navigate, ikaw pa rin yung nasusunod, gusto mo pa rin yung nasusunod, 'di ba? Na parang hindi na makakilo sa'yo si Lord, hindi na siya makagalaw kasi ikaw pa rin yung controller ng buhay mo, 'di ba? So yun, napakabuti ni Lord kasi siya pala yung void. Siya pala yung mag-feel Amen. ng void Amen. sa heart mo na magiging buo ka, ma-feel mo yung worth mo, yung magkakaroon ka ng self-love. And in that way, yung self-love na po pala yun, is napakagandang blessing din po siya na blessing in disguise, yung pagpunta ko ng ibang bansa. Kasi akala ko, wala lang, happy-happy ka lang, ganyan. Yun pala, yung 3 taon na yun is, dun pala may gagawin si Lord. Nababaguhin niya pala yung buhay ko. And, yun, napakabuti ng Lord. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang daming Grabe. na-share ni Sister Ella. Una-una, well, we thank you for sharing your experience on regarding mental health kasi it's not an easy sharing na para ibahagi mo sa amin. And we appreciate that. Very serious din talaga yan kasi maraming nakaka-experience sa kabataan. And itatakil actually natin yan dito sa Awit ng Pag-ibig sa susunod na month. Basta matatakil yan. So, yun, makinig kayo mga kapatid doon. So, yung kay Sister Ella, ang dami niyang sinabi. Unang-una yung sa, this world can only bring us temporary happiness. Yun tatandaan natin. Pero yung kay Lord talaga, iba talaga yung mahanap mo sa Kanya na peace, tsaka joy, tsaka happiness. Kay Lord mo lang talaga mahanap yun. Genuine. O kahit anong gawin mo, yun nga yung sabi ni Sister, pumunta pa siya ng ibang bansa para mag-emote, para di ba? Pero yun nga, yung word kasi ni Lord, magmi-minister lang talaga siya sa'yo kapag may relationship ka sa Kanya. At saka kapag sinurrender mo na talaga. Kasi tayong tao, bilang matatalino tayo, kasi tayo ang highest creation, form of creation ni Lord
masyado tayo matalino na we tend to justify our own actions. Na mismo sarili natin kinokontradict natin, nakikipag-away tayo. So, ang hirap ng ganon. Pero yun nga na, gusto mo lahat ng bagay i-control. Kapag hindi mo na makontrol, yun, doon ka na-frustrate, ka nagkaka-anxiety. Kasi ba't hindi ganito? Hindi nangyayari mga gusto kong mangyari. So, kailangan talaga, isurrender mo kay Lord. Kaya paulit-ulit kami bumabalik doon sa relationship. Kasi, yun nga, kahit ilang beses mo marinig yung episode ni Joel Osteen o GMA, lahat ng sessions natin, hindi yan magme-minister sa'yo. Hindi yan magmamatter kapag wala kang relationship. Pero pag sinurrender mo na, open ka na, at may relationship ka na kay Lord, doon na yung isang pa lang ng verse, si Lord, pinaparinggan ako eh. 'Di ba? Pero kung wala kang relationship, kahit ilang verse pa yan, wala yan, dadaan lang yan sa'yo. Pero yun nga, na dahil sinurrender niya na kay Lord, at willing na siyang magkaroon ng relationship, doon, biglang pagkapakinik niya, boom, pinaparinggan mo ako, bakit ako sinakausap? Kasi willing na siya. 'Di ba? Tapos binibigay niya na lahat kay Lord. At tignan mo naman, nandito na siya. Amen. Nakakangiti na. At yun, alam mo, binabalikan niya na lang ang experience niya. At yun, tumatawa-tawa na lang. Di ba? So, aawitan, ngayon parang yung kakantahin nyo ay, Lord. parang alam na alam ko na kung bakit. Pero sabihin nyo sa kanila, bakit yan yung napili nyo na kanta? Yan po yung napili naming song kasi without Lord, we are nothing. Amen. Yan lang po. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship, I will sing, I will worship, I will sing, I will worship the Most High God. Yan, thank you, Lord. Sobrang dami nating natutunan today, no? Actually, may common sa sharing lang tatlo, yung sinimula ni Sister Kat na in denial, tapos sabi ni
Brother Glenn, yung pinalo na siya ni Lord, paulit-ulit, mabalik pa rin, di kasi natututo, paulit-ulit. Tapos, yung sinabi ni Ella na tinatakpan niya lang, para lang ma-feel yung void temporarily. Parang tayo pa rin yung nasusunod talaga eh. So, talagang challenge yan, yung mag-lose ng control. Kasi talagang tayo lahat may natural na act na sa atin yung i-control yung buhay natin eh. So, ayun. So, i-wrap up ko lang yung ating naging discussion. No? Basahin ko sa Psalms 13, 1-6. So, how long, Lord, will you forget me? Sabi ni David. How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. Ito yung sa verse 6, pinaka-importante. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. So if you will notice sa first part ng verse, ito parang yung na-experience ni Sister Ella, no? Depression, anxiety. Kasi parang feeling niya alone. May void, malayo siya kay Lord. Parang hindi ako sinasagot ni Lord. Napaka-uncertain ng future, lahat. Yung enemy nagnanalo over me, wala akong makitang goodness ngayon. Parang ganon. Kung sa normal na tao, parang wala na. Huwag na lang ako mag-serve kung ganito rin lang pala ang experience ko. Pero ang sabi niya, but I trust in your unfailing love. He decided to focus on God's goodness. Hindi siya nag-focus doon sa challenges. So, how can we focus ba? Una, we can focus on God's goodness by focusing on His Word. Tama yon. Talagang, magbabalak ng salita ng Diyos. Kasi si enemy, paboritong umatak niyan, lalo na kapag napapalapit ka kay Lord. Naku, hirap na nito Hanggat maaari, work double time to attack. So, meron tayong bala. May Word of God tayong lagi mabalikan. So, hindi tayo nako-confuse kasi minsan nga, too good to be true. I deserve this, masaya ako. Di ba dapat yon? Ganon, masaya. Iba yung sinasabi ng truth sa facts. Kasi ang earth, ang world natin ngayon, tinitwist yung truth. Truth, that's true. So, pag na-confuse ka na, naku, kailangan babalik ka doon sa Word of God. Kailangan may nakatanim. Pangalawa, let's remind ourselves kung paano niya sinasagot yung mga past prayers natin. Do you guys have prayer journals? Or prayer wall? Yes. Or yung mga prayer notebook? So kami noon, meron kaming prayer wall. Prayer bulletin board actually. Yung cork board. So dito yung mga prayers. Dito yung mga answered. So minsan talagang tagal mo nakafocus sa isang prayer, nung tagal naman sagutin. Pero if you look on the right side, ito na pala yung mga na-answered prayers. Saan katutak na pala? You're focusing on one prayer na hindi sinasagot. Pero pwedeng may sagot si Lord, hindi pa na ngayon. So, mariremind ka, so God is good pala talaga. Ngayon mo lang nalaman. Sabi ng Sister Sabi ni Tess. Sister Ngayon mo lang nalaman? God is good, no? Ngayon mo lang nalaman. So, God is indeed good talaga. So, focus tayo dun sa mga nasagot niya na in the past. Paano ka ba niya sinave dati? 11:59 yung sinasabi ni Brother Glenn. Right at the moment na talagang kailangan talaga i-keep natin yung faith. And let's wait on the Lord. Sobrang nakaka-bless ng ating episode ngayon. I hope Amen. tayo mga nanonood sa ating mga cellphone and or sa TV. Ay na-bless. Ay na-bless. Sobrang nakaka-bless yung ating episode. Bago tayo mag-closing prayer, Kami awit po pa ay tayo awit. ng isang awitin ulit. Trust in the Lord. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be saved. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be saved. Delight yourself in the Lord.
He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Lord, and do good, live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. God is there for me. God is there for me. Thank you, Lord. Let's close in prayer, mga kapatid. Samahan nyo kami. Lord, thank you, Lord, sa pagsama sa amin yung episode ng Awit ng Pag-ibig. To indeed, Lord, na in times of troubles, challenging times, Lord, and our difficult times, hindi mo kami pinabayaan, Lord. And may mga naranasan kaming masakit or unfortunate in the past, Lord. Thank you, Lord, that we learn your lesson. And thank you, Lord, for being with us, Lord. Kung wala ka, wala kami, Lord. Thank you, Lord, sa patuloy na pagtuturo, sa paggamit, Lord, ng mga CSM na nandito, Lord. Special mention, Lord, sa magaganap na wedding ng aming kapatid na si Brother Glenn, si Sister Ella. Be with them, Lord, hanggang sa kanilang pagsasama. Thank you, Lord, at patuloy niyong ginagamit kaming lahat sa inyong gawain, Lord. Patuloy niyo kaming ingatan, palakasin, at ang inyong favor lagi na sa amin. And ang glory, Lord, walang ibang kukuha kundi kayo lang. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. See you next week. God bless. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the